Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, aalis na tayo dito sa Barcelona papuntang Paris. Punta na tayo sa Paris guys. So, di ba meron akong unlimited train na U-Rail? Akala ko sa lahat ng train yun. Hindi pala guys. Ito subway no. Nasa subway ako. Hindi pala siya kagaya nung sa... Marami kasi silang train stations dito. Meron mga subway, may mga train lang daw, ganun. So, nung nag-google ako, ang nirecommend yung pinakamagandang way is ito. Yung line number 3. Kasi yun yung malapit sa hotel. So, dito ako nagpunta. Tapos, nung iba, isino ko na yung U-Rail pass ko. Sabi na, hindi daw to valid sa subway, sa train lang. Sabi niya, if you want, you can go up and then may nirecommend siyang isang way. Kaso, alas 6 pa lang kasi ngayon. Tapos, yung alas 6, ang dilim kasi guys. Hindi nga ako nag-vlog habang naglalakad ako punta dito kasi baka makakot ako ng attention ng mga tao, di ba? Tapos super dilim pa. Sabi ko, oh my gosh. Sabi ko, ayoko na mag-risk na lumabas ulit kasi ang dilim pa. Tapos wala masyadong tao. Wala, naglalakad nga ako mag-isa. Sabi ko, wala, nakakatakot. So sabi ko, okay na. Magbabayad na lang ako ng, hindi kasi valid yung U-Rail dito. Bumili na lang ako ng bagong ticket. So 2.5 euros or siguro mga 150 pesos from dito sa may hotel ko sa may Catalonia going to Barcelona Sands. Tapos from Barcelona Sands, doon na tayo sasakay ng train papuntang Paris. Pero actually, two trains yung sasakyan papuntang Paris, 2 connecting trains. At ito yung pinakamatagal na trip ko sa buong Europe ko yata. From Barcelona to Paris, ito yata yung pinakamatagal, parang mga 7 hours to. Kaya inagahan ko talaga para makarating tayo sa Paris before gumabi. So ayan, let's go! Yung guys, nakarating na ako dito sa Barcelona Sands, no? Magta-transfer tayo dun sa may Renfe siguro. So kung ano lang nakikita ko na sulat na Renfe, sinusundan ko na lang. Pero parang konti kasi nung ano, ayun, basta ganun na lang. Pag may nakikita lang ako na Renfe, Renfe, tapos may arrow, sinusundan ko na lang siya guys. And then meron din kasing lalaki sa likod ko na nakamaleta din siya. Tapos parang nalulost din siya. Pero parang dito yun, no? Mag-exit tayo dyan, I think. Tapos guys, ito pa yung na-discover ko, yung exit nila, di ba ganyan? Yung nakasara. Pero pag naka-green light, ayan, parang ganang green light. Dire-diretso ka na. Hindi mo na kailangang itap yung card mo. Sa entrance lang. Entrance mo lang kailangang itap. Pero pag mag-exit ka, dire-diretso ka na lang. Nagbubukas na lang bigla yung ano, yung gate. Wait lang. Lost. Ito si tatay, parang press kami nalulost. Sundan ko na lang siya para pag naligaw kami, at least dalawa kami. I'm so happy guys, hindi tayo naligaw. Ito nga, sinundan ko lang yung may word na Renfe, kasi Renfe yung name ng train, no? Tapos ayan na. Dito tayo dumating nung unang araw. Pero parang maze yung metro nila. Ang daming iikot-ikutan. Basta nagtitiwala lang ako sa word na Renfe. In Renfe we trust. Pag may nakikita ka kahit maliit lang na word na Renfe, go na. So again guys, meron na akong ticket na, meron na akong QR code dito sa U-Rail kasi naplano ko na yung aking mga trips, no, dito sa U-Rail app. So ang nabook kong ticket is 8:19 pero wala pang 7 AM nandito na ako kasi 2 hours before umalis na ako. Kahit ang sabi ni Google 15 minutes lang yung biyahe, 2 hours before umalis na ako kasi baka maligaw-ligaw. Naligaw ako ng slide. Sa totoo lang, may ligaw moment ako ng slide. Pero hindi naman siya OA. So ayan, magbabayad rin tayo ng reservation fee, no? Kahit may train ticket na tayo, kailangan pa rin ng reservation fee. So connecting train to, no? So dalawang reservation fee. Parang yung isa 10 euros, tapos yung isa 12 euros. So 22 euros lahat ng reservation fee from Barcelona to Paris. Magkano yun? 22 times 60. 1,320. Going to Paris. Paris. Renfe company travel to Lyon, no Paris. Paris, this is another company. Yeah, to Lyon. Lyon, you go to reservation ticket. The next office number 2021. 2021. Just go straight? Yes. Okay. Gracias. Mali pala guys. Ano lang siya? Customer service. Meron daw reservation ticket 2021. Sabi ko going to Paris. Sabi niya no, Paris wala daw, dapat Lyon. Yan, Lyon kasi connecting connecting train. So ang sasabihin natin Lyon 2021. Ito ba siya?
2021. Today is Saturday at this time. No reservation. Okay. Or this? I'm not sure. Or this? The 846. The border is Ferber, in Cerber? France. Okay, where is this Cerber? Ferber is the first station, France. Okay, yeah. For boy Spain, Ferber, France. Spain, Cerber, France. Ah, okay. And then Cerber I transfer. You see, that you continue in France. Okay, yeah. It's no reservation. Platform normally platform 3040. 13, 14. Okay. At this time, Saturday. Okay, yeah. The Europe no reservation. Okay, sure. Okay with this. 846. Okay guys, meron na tayong another problem, no? So, di ba meron akong U-Rail? Kaso, may mga trains kasi na kailangan ng seat reservations. Hindi ka kasi makapag-reserve ng online dito, no? Hindi ko makita yung option to reserve online. Or comment down below guys kung meron. Hindi ko siya makita sa app na to. And then sabi ni Kuya, yung 8:19 na in-schedule ko is full na daw for the day. So, nag-recommend siya ng mga other option na walang seat reservation. So, tingnan natin. So, this is my URL, no? Naka-filter kasi ako ng may seat reservation. I-tick nyo lang itong no seat reservation. Sige, no seat reservation. Ayan. May mga options. Ha? Pero ang tagal. No, ang tagal. 23 hours. My gosh. Ay, may mga nire-recommend siyang mga no seat reservation. Pero ang tagal ng biyahe guys, 23 hours. Hindi ko kaya mag 23 hours. Meron siyang nire-recommend na isa pang company, hindi Renfe. So, magre-research na lang ako. Ayun daw, meron daw isang option. Hindi siya Renfe, another company. So, i-research ko lang guys kung paano, and then update ko kayo kung paano mangyayari. Ang daming problema sa train ng Europe, guys. Yung reservation talaga, I need to find out how to reserve online para ma-reserve na natin yung mga seats natin in advance, no? Guys, ito si Kuya, he's having the same problem as me. Papunta rin siyang Paris, tapos sinabihan din siya na parang full na daw yung train for today. Ano kaya magiging option ni Kuya? Excuse me, are you also going to Paris? Yeah, I tried. Yeah, because they told me that it's full. Did they give you another option? So yun nga, same daw yung problema ni Kuya guys. Hindi nga siya binigyan ng option daw ni Kuya. Ako nga binigyan ako ni Kuya ng another option in another company. But ang hirap, no? Ang hirap ng train system ng Europe. Hindi siya yung parang, for example sa Japan, pag nag-book ka na online, yun na yun. Tapos may ano ka na seat, yun na yun. Dito ang daming nangyayari. So yun guys, just to give you an update, di ba wala na talagang train. Merong isang train pero 23 hours yung biyahe. Nagpunta ako sa iba pa mga train companies, as in for the day, sold out. Fully booked na rin sila for the day. Sabi ko, oh my gosh, papuntang Paris. So, sabi ko, okay, the other option that they have is to take a flight. So guys, we're going to the airport. Sabi ko, enough, ayoko na ma-stress. Marami ng stress na nangyari from the beginning. So ngayon, parang kalman na lang ako. Go! May problema na naman, but let's go to the airport. So mag-bus tayo. And meron, nag-search na ako sa Google kung anong malapit na bus station. Tapos may nakita akong bus station going to the airport. This is Aerobus. Nakapila lang kami, lahat kami papuntang airport, and ang bayad niya is 7.25 euros or mga magkano yun, basta mga ganun, mga 400 pesos. But let's try, kung nagtingin kasi ako ng flight, merong mga around 10,000 pesos. Let's see. Pero hindi muna ako nag-book kasi baka maligaw ako. Doon ako mag-book pag malapit na ako sa airport, and then pag carry naman, i-push na natin guys. Maraming mga nangyaring problema, but it is what it is. Baka yun talaga yung purpose ko kaya nag-Europe ako. May pakita sa inyo kung gaano kahirap yung train system at kung gaano yung reservation. Kasi there are two ways daw kung paano mag-reserve ng seat. First is to go to the counter, second is to call them. Dapat pala every time na dadating ka sa isang train station, bayaran mo na yung reservation mo for the next trip. Alam mo yun? Kasi kapag during the day ka mag-book, di ba ang aga-aga, kung alas 6 ng umaga, fully book na agad. So pag during the day ka nagbo-book, fully book na siya.
And just like that, we're here at Barcelona Airport. Gulatin may mga walang believe sa'yo, mag-book ka ng same day flight. Ang daming nangyayaring kung ano-ano dito sa Europe trip na to, no? In-underestimate ko yung complexity ng train station ng Europe. Ang complicated pala yung mga reservation, ganon. Tapos yung mga delays, tapos isang train lang yung may direct for the day. Pero ito rin kasi yung pinakamahaba kong train na ride, no? Barcelona to Paris. Ito talaga yung pinakamalayo. So sabi ko, okay, flight ko na to. Total, ito yung pinakamalayo. May na-search ako, 2 hours lang yung flight via Air France. 179 euros. Guys, magkano yun? Medyo mahal, di ba? 179 times 60. 10,700. Pero, it is what it is, di ba? At least same day. Kasi kung isa lang yung ganun, kasi yung iba 800 euros, guys. 800 times 48,000. Okay na tayo sa 10,000. Tapos kailangan ko mag-add ng luggage, mga 5,000 pesos yung luggage. So bali in total 15,000 pesos. It is what it is, di ba? Like iniisip ko, actually the cheapest way talaga is mag-extend na lang ako ng 1 night sa Barcelona kasi yung hostel magkano lang 1,700, 2,000 pesos, di ba? And then mag-reserve na ako ng ticket ko or ng seat ko today para bukas. Kasi pwede naman ako mag-France bukas. But then iniisip ko mauusog na naman yung itinerary ko, i-email ko na naman yung hotel ko sa France na hindi ako makakarating. Parang it's a domino effect talaga, no. Pag ma-cancel yung isang train mo, it's a domino effect na the whole itinerary will be affected. So sabi ko, total ito naman yung pinakamahabang train ride ko, like 7 hours kasi to. Sa buong Europe transfer ko, ito yung pinakamahaba talaga. Sabi ko, sige, i-flight ko na to. Di ba, i-flight ko na to. Wag na tayo magpa-stress. Go na yan. Wait lang guys, ibubuk ko lang, i-update ko kayo later. Wait lang guys, may bigla ko naisip na tip. So ang na-realize ko dito, for example, kakarating ko lang sa Barcelona from Madrid, di ba? Pagkadating ko, dapat pala nagpa-reserve na agad ako ng seat papuntang Paris. Hindi yung parang magpapa-reserve ko on the same day kasi mabilis siya ma-fully book. So pagkadating mo sa isang bansa, magpa-reserve ka na ng train mo papaalis. So yun yung naging realization ko sa nangyari to. We learn the hard way, di ba? I always learn the hard way. Ako yung guinea pig, guys. Ako lagi magkakamali para matuto kayo. But it's okay. Baka yun talaga yung purpose, no, Lord? Is it the purpose? I trust your plans. I trust you, Lord. So yun, guys. Nakabook na nga ako ng aking flight. So, mag-aeroplano tayo, guys. From Barcelona to Paris. So, ang nabook ko is 2:30 p.m. Tapos dadating tayo 4:30. 2 hours yung flight from Barcelona to Paris. Medyo mahal talaga siya. 10,000 kung wala kang luggage, 10,000 pesos. Pero since may luggage ako, umabot siya ng 15,000 pesos. But it is what it is, di ba? Traveling humbles you down. Literal that traveling humbles you down. Nakatambay tayo sa dito sa gilid lang. Tinitignan ko na lang siya sa silver lining na side, no, na okay, siguro baka kailangan kong ma-experience to para ma-inform kayo na medyo mahirap talaga yung reservation ng train, no. So ang suggestion ko talaga, pagkakadating nyo sa isang lugar, like for example Barcelona, pagkadating nyo sa Barcelona, bayaran nyo na yung reservation ticket ng paalis nyo. Paalis, kasi if you book on the same day, fully booked or but alam mo yun, nakita nyo naman kanina marami kaming naliligaw, marami kaming hindi aware, like yung ibang nagtatanong sa counters, hindi rin nila alam. So it's a learning experience for all of us, di ba? It just so happen na ako yung guinea pig. ako yung trial para malaman nyo, guys. And don't worry kasi I have my that is Skyflix tayo. Ngayon iba naman. Ready ako sa mga ganitong pangyayari. And dapat, guys, you always have to take your medicine, no? Yung mga vitamins niya. Especially if you're in Europe na ang daming mga pagsubok. Pero ganun, it's part of it. Pero from someone na galing sa Asia and from someone na nagta-travel lagi sa Asia, sobrang iba talaga yung iba yung Europe, na hindi ko na-expect na magiging ganito kalala yung mga delays, yung mga mishaps. Kasi sa Japan, di ba, ang convenient ng transportation system. Korea, always on time. Kung ma-delay man, maraming train. Alam mo, hindi kayo basta-bastang hindi ka makakaalis for the day. Hindi parang biglaan. For example, ngayon sasabihin, fully booked. But it is what it is.
Let's just drink our Berocca. And sayang naman kasi kung i-stress. Sabi ko nga sa inyo, yung pinaka first na stress ko yung sa Barcelona, yung na-cancel. Tagal ko nag-antay, tapos biglang cancel. Parang doon talaga ako down. Tapos parang after nun, parang okay. Ine-expect ko na may stress lagi. So parang mentally prepared na ako. Na-prepare ko na yung utak ko. So kapag may mga problemang dumadating, nag-iisip na lang ako ng plan B. Okay, hindi daw mag-work ito. Ano yung plan B? Pero ang problema lang, it comes with a price. Ang mahal. So if mag-Europe kayo, tas saktong-sakto lang yung pera nyo, I'm not really sure if pwede kasi things like this could happen, no? So, dapat talaga mayroon kayong extra. Ako nag-alat ako ng 30,000 extra expense, di ba? Pero sa nangyayari ngayon, naka 15,000 na ngayon. Tapos nag-extra hotel ako. Siguro nakaka 20,000 na ako. Nakaka 20,000 na ako from the 30,000 extra expenses. But at least marami tayong learnings, no? Marami akong natutunan dito sa mga mishaps. Hopefully sa mga susunod na country, mas maganda na natin yung flow. For sure, hindi pa rin mawawala yung problema, pero hopefully smoother than ngayon. Ang sarap ng biskwit. Condition natin, mindset, dapat masaya pa rin tayo kahit may mga problema. Welcome to Paris. Paris, mahal mo ba ako? Ay, kung nagtataka kayo ba't ako nakaupo dito, 5 hours pa kasi before my flight. Tinignan ko dun sa mga screen, hindi pa open yung check-in counter ng flight ko. So siguro mag-open yun mga 3 hours before. I still have 2 hours. Kakain lang ako ng slight and then maglalakad-lakad lang ako dito. Explore na lang natin yung Barcelona airport. Actually ngayon, nagigets ko na yung mga sinasabi ng tao na stay in one country ng mas matagal kasi yung mas mag-travel ka. Kasi prone nga sa mga ganitong delay, sa mga ganong mga mishaps, no? So kakain talaga ng isang araw minsan yung pagbabiyahe mo. Ako I suggest, for example, kung limited lang yung time nyo, like you only have 2 weeks, better pick mga 3 countries lang. But syempre ako nga, bida-bida kasi ako. And then sabi ko kasi na minsan lang ako nasa age na ganito na parang kaya ko pa. Kasi for example, kung nangyari ito sa akin, tapos mga 40 something na ako, baka hindi na kaya ng katawan ko yung mga problemang dumadating. Pero ngayon kasi parang kaya ko pa naman, although hindi siya perfect, pero kaya pa ng katawan ko. And iniisip ko na lang, maikukwento ko siya sa mga pagtumanda na ako. Alam nyo ba, nag-Europe ako, ang daming dumating na problema, but look, I'm still here. Diba, yung mga ganun na lang, diba? Wala namang perfect na buhay, lagi namang may problemang dumadating, but it's how you deal with it and how you come back stronger. Diba, parang after this, pagdating sa Paris, Emily in Paris. Gulatin mo yung mga walang bilib sa'yo, mag-book ka ng 15,000 na plane ticket, pero yung pagkain mo, rebis ko lang. Dapat balance, diba? Life is all about balance. Gumastos ka na ng malaki dito sa aspeto na to, medyo magtipid ka na dito. Tsaka diba nga nagda-diet ako, ilang calories ba to? 160, nakaisa na ako. Pag nagdalawa ako, 320 calories na. Not bad pa rin. Maglalakad-lakad na lang ako para ma-burn yung calories. I guess parang baka hindi ko yung na-explain ng maayos, no? Diba, ang supposed to be ang ticket ko kasi na book from yung gusto ko sanang sakyan na train, 2 stops lang yun, no? From Barcelona to Lyon, tas Lyon to Paris. May no-offer si kuya dun sa counter na another option, yung 23 hours na travel. Okay sana yun kasi mura din, hindi na ako magbabayad. Ay, walang reservation pala. Yung ino-offer ni kuya na 23 hours, no reservation. So wala na akong babayaran kasi may Eurail na ako. Pero 23 hours yung biyahe. Alam nyo kung ba't hindi ko siya tinik? Kasi 4 transfers. At yung isang transfer pa nga lang. Grabe na yung stress natin sa paghahanap, diba? Tapos kung magpo-4 transfers pa ako, alam, yung stress natin times 4. Tapos pag hindi natin nahanap yung platform, madidelay na naman yung next train. Tapos pag madidelay, domino effect, delay. Tapos 4 na delay yun. Diba sabi ko, oh my gosh, no. It's a no for me. So yun lang. But if ever, like for example, worst case lang, no, na for example, like ayaw nyo talagang gumastos ng ganito kalaking like flight, you can take that, no. Wala nang bayad yun kasi kung nakabili na kayo ng Eurail, no, wala ka nang babayaran doon.
But yung catch talaga yun is yung pagda-transfer, paghahanap-hanap na naman ng next na train. And then kapag may ma-delay na isang train, domino effect, the remaining 3-4 transfers mo madidelay. So sabi ko, wag na ngayon. Wag na today, no? Tsaka parang gusto ko na makapunta sa Paris. Like, I'm so excited to become the Emily. Okay guys, since marami akong time ngayon, I will take this as an opportunity para mag-reply sa mga comments, yung messages. Kasi sa totoo lang guys, sorry, hindi talaga ako nakakapag-reply kasi kahit sa mga nag-upload ako ng Europe vlog ko kahapon, hindi ko talaga ma-replyan kasi my schedule is so jam-packed. Like, hindi ako makahanap ng oras para mag-reply. But yeah, maybe this is also a way for me to slow down, no? Sabi ni Lord, slow down ka muna ngayon, chill ka, may 5 hours ka. Mag-reply ka sa mga yun pala yung reason guys, kaya na fully book yung train. I need to reply to your comments. Okay, sige guys, ito na ha, magre-reply na ako. So yun guys, nakuha na natin yung ating boarding pass. Nakapag-check-in na tayo sa Air France, no? Alam mo ba, nung nag-check-in ako sa Air France, kinakabahan na naman ako. Kasi pagka-check-in ko, di ba, tapos ginagano na ng yung nasa front desk, ginaganon niya na, tapos parang nagka-problema. Tapos tinawag niya na yung manager niya, tapos nag-uusap sila, parang nagtatalo-talo sila. Ganun, sabi ko, shucks. Again, may problema na naman ba ako? Not again. Pagpahingahin niyo naman ako. Pagpahingahin niyo naman ako sa mga problema. Sabi ko, shucks. Di ko naintindihan yung sinasabi nila, nagtatalo sila. Yung pala, parang nagkamali pala siya yung lalaki, yung nagtatype. Nagkamali siya. So yung na-print niya na boarding pass, bigla niyang pinunit. Di ko alam kung anong nagawa niya, pinunit niya. Tapos nag-reprint siya ng bago. Ito na siya. Sabi ko, okay. Akala ko hindi na naman ako makakasakay. Tara na guys, punta na tayo sa boarding gate. So this is the airport ng Barcelona na. Let's go. Let's go to departure. Exclusive access. Nasaan yung mga boarding gates? Check in. Ayun, boarding gates. Puertas de Embarque. Guys, kain lang ako saglit. Nag-McDo lang ako dito sa airport, pero hindi ba sabi ni doktora mag-diet daw. Salad. Pero may karni. Bawal nga ako sa mga mamantika. Ano ba to? Chicken naman. Chicken yata. Pero bawal ako sa mamantika. Pero at least salad. Healthy na yan guys. Huwag nyo na ako. Tapos olive oil. Healthy naman yung olive oil guys. Vinegar. Let's go. Natin nila yung salad nila guys. Parang ang sarap ng vinegar nila. In fairness, masarap. Alam ko bawal ako sa karne eh. Ay, hindi naman sa karne. Basta bawal sa mamantika, pero mantika to eh. Sarap yung chicken. Bawin na lang natin mamaya, maglalakad tayo. So guys, update. So na-delay yung flight namin ng 2 hours. Dapat 2:30 ang flight namin. Tapos biglang nag-text si Air France na 4:20 na daw. Ang galing, di ba? At least sila consistent, no? Kung yung train na di-delay, yung airplane dapat ma-delay din. Gusto ko yung parang sa area ng transportation, consistent naman sila, no? Bawal ang nanlalamang sa bansang ito. Kung mahilig mag-delay at mag-cancel ang train, dapat ang flight ganun din, parang it's atay ba? Parang feeling ko sa aspeto na yon, I love the consistency ng Spain. Keep it up. Keep it up. Actually, yun lang talaga yung hindi ko masyadong bet, no, yung mga delay sa transportation. But bawing-bawi naman kasi sa structure, sa culture, sa food. Sa food, sucks lang naman. Hindi naman lahat ng food gusto ko. Pero yung mga tao, I still enjoyed my stay sa Spain, no. So total lang dito na lang tayo. Enumerate natin yung mga nagustuhan natin sa Spain. Pinakauna yung vibe ng mga Espanyol, no. Parang very sila, outgoing, happy, parang alfresco dining, nasa labas sila lagi. I like that part. I also like yung mga old structure. Siyempre first Europe ko to, tapos ito agad yung mga nakita ko. Sobrang amazed ako sa Spain. Although marami mga nagsasabi sa akin na mas ma-amaze ka sa Switzerland, sa Prague, sa Vienna, Austria, sa Paris, ganun. So I'm looking forward naman sa mga pupuntahan natin.
And then what else? Sobrang gusto ko yung ang daming basurahan as in parang pagkakain ako, tas pag gusto kong itapon, ang dami talagang basurahan available. I like that aspect. People are generally nice, pero if hindi ka talaga nag-i-Espanyol, medyo may challenge talaga, but still na-appreciate ko naman kasi nakikita mo naman na willing silang tumulong. It's just that hindi sila ganun fluent sa English, so merong barrier. Pinaka hindi ko talaga gusto train. I'm so sorry. Yung train, sobrang nalilito ko sa train, delays, and sa flight. But still, at least burnt toast theory, di ba? Salamat talaga sa inyo sa mga comments nyo nang yung in-introduce nyo sa akin yung burnt toast theory na yan. Lagi ko na lang siyang iniisip, okay, burnt toast theory, na kaya nangyayari mga bagay-bagay, may mga delay kasi it's actually saving you from further harm or something na bad na mangyayari. So baka kaya may delay kasi it's saving us from something bad. So let's just enjoy, di ba? Ako tinake ko na lang to itong remaining time ko para mag-transfer ng files to my editor kasi ang dami ko ina-transfer na files. And then kumain-kain lang ako ng slide. And then wala lang, people watching. People watching, 'di ba? Ang sarap din kasi tumingin lang sa mga taong naglalakad, ganun. And 5 hours na ako dito sa airport. Pero sa totoo lang, hindi ako like super na bored. Or kasi nagta-transfer ako ng mga files, tapos nakikinig ko ng music. Pero another 2 hours. So what are we gonna do for another 2 hours? Mag-transfer pa tayo ng more files. Kasi super dami ng files na tina-transfer ko to my editor. Na ang tagal talaga. Ang tagal ng time. So I think, okay, let's go transfer more files. And then, reply. Nakapag-reply ako sa mga comments nyo. Ayan. Doon tayo sa positive sides. Wala akong time before na mag-reply, but now dahil ang daming delays, may time tayo. Okay, let's go. For sure, change na yung itinerary natin sa Paris. 3 dapat yung pupuntahan ko, pero baka hindi na aabot kasi gabi na tayo dadating. But let's see how it goes. I'll update you mamaya pag nakapag-plane na tayo. Guys, this is Barcelona Airport. Tapos dito pa guys, yung gate, hindi nila ina-announce hanggat hindi pa like super lapit. For example, i-announce nila like 30 minutes before the flight. So kanina pa ako pabalik-balik to check my gate. Wala pa talaga. Ngayon lang siya nagkaroon. So tara, nasa B44. Kaya dapat alert ka kasi minsan ina-announce nila yung malapit na kayo mag-boarding. So kung malayo ka dun sa gate, paano? Diba? Yun lang yung medyo challenge. Kaya dapat alert ka sa sa oras. So B44 daw, nasa B32 na tayo. Ayan. Silver lining, napuntahan din natin yung airport ng Barcelona. Magkakaroon tayo ng bucket list. Supposed to be ang airport lang na mapupuntahan natin sa original plan, Madrid lang, di ba? Tapos ang exit natin, Brussels. Pero sa dami ng mga pagsubok na nangyari, nakapunta na tayo sa airport ng Barcelona, and there's more, makakapunta tayo sa airport ng Paris. Ang saya. Doon na lang tayo sa... Inuuto mo lang talaga yung utak mo na ang saya. Ang dami mo napuntahan na airport. Pero yung presyo 15,000 para sa makapunta sa... Charis. Money returns, guys. Money returns. But I will never be in this age in life again. Diba may ganun? Ano nga ba yun sa Instagram? The money will return, but I will never in this age young again. Walking in the airport of Barcelona, looking at the Spanish people. Guys, we're finally boarding after ilang oras na nagantay today? 7 hours and 75 challenges. Magpo-boarding na tayo. First time ko makakasakay sa Air France. Pero mukhang maliit lang yung plane kasi 2-hour flight lang naman ito, no? Maliit na plane lang pala siya, guys. Tig-dalawahan lang each side, no? So yun guys, after mga ilang pagsubok, we're finally here in the City of Love, also called the City of Light, Paris, France. Yes, ang lamig. What's the weather today? 1 pala. It's 1 degrees. And then na-notice ko, di ba, from Barcelona to Paris, wala nang immigration na pala. Usually, pag magta-travel ka ng within the Schengen countries, wala na palang immigration check, ganun. So, pwede ka na lang magpaganon-ganon ng iba't ibang bansa within the Schengen zone. Tapos wala nang immigration. Very rare na lang yung merong nag-check. Ang lamig. Wait lang.
Tapos magti-train tayo, no guys. Chinek ko na sa Google. So, dalawang train yung sasakyan natin. First is Green Line. N2. Ito yung sabi niya. So, dapat dito sa Charles D. Gowley. So, ayan. And then, so may isa pa akong sasakyan. Tatlong train, guys. So, Green Line from the airport, isang stop papuntang dito. 2GV and then okay. Let's go, guys. We can do this. So, parang nandito kasi ako sa isang terminal yata. Tapos kailangan ko magpunta sa Terminal 2. Hanapin ko lang yung airport train. Sobrang lamig naman. Katibig. Ito dito, merong mga... Ang lamig talaga. Ang okay ng lamig. Wait lang. Shuttle bus, Terminal 2. Ayan, Terminal 2A, 2B, 2C, 2D. Ito kaya, may shuttle service kasi dito ng bus. Saan kaya ito papunta? Saan ito papunta, B? Sobrang lamig, guys. So, ang nangyari, parang sa isang terminal kami bumaba. So, merong parang free shuttle bus. Ito. We will go to Terminal 2F using via this bus. No? So, kasi one stop lang naman. Lamig. Ito yung mas malaking airport ng Paris, guys. Doon kami sa mas maliit na airport bumaba, no? Pero ito yung mas malaki, oh. So, naka-shuttle bus kami. So guys, ang nangyari, parang bumaba kami sa maliit na terminal, tapos may free shuttle going here sa mas malaking terminal. So ito yung mas malaking terminal ng Paris. Yan. If galing kayo sa Manila, I think baka dito na kayo diretso, no? Maliit na plane lang kasi yung sinakyan namin, so parang dun lang kami sa maliit din na terminal. Tapos nakita ko sa Google, sakto yung binabaan namin ng bus. Ayan na yung parang subway. McDonald's, meron na ring ATM dito. Ito, Air France, yun yung sinakyan natin. Air France. Yung ATM na dito. Tapos, ayun na, andun na yung subway. Kita nyo yung mga nakasulat na yan. Yan, subway. Ito si Google, yung sasakyan natin is, ayan, from train station letter B. Tapos lilipat lang tayo ng orange. Tapos parang ang ganda kasi yung hotel ko, ay yung hostel ko yan, BUM Hostel. 1 minute walk lang sa train station. Pero dito muna tayo sa blue. Ayan, makikita nyo naman dyan letter B. Diba? Letter B na train station, Gary train station. So lakad tayo. Ayan, sakto malaki yung sulat, Gary train station. In fairness, marami silang mga ganyan. Marami mga signages, so hindi ka masyadong nakakalito. Tignan lang natin mamaya kung magko-continue siya. Guys, ito na yung blue line, no? May naka-arrow naman to Paris, tapos yung kabila to Grandes. So I think dun tayo sa to Paris, no? To Grandes. To Paris. Saan yung Paris? Bonjour. Buy ticket to Gare du Nord. Okay, you go buy ticket on the left. Okay, thank you. And then I go back here. No, RRB Okay. on the left-hand side corner at the end. Thank you so much. Ayan, ang galing, may nag-i-English, guys. I love it. So, bumili daw ako dito ng ticket sa my right. Tapos nandun daw sa kabila yung papuntang Gare du Nord. Ayan, dito may bilihan ng ticket. So, bibili tayo ng, dito daw bibili sa, gawin lang nating English yung language. Reload, purchase a card. Hindi daw pwede yung U-Rail dito, so kailangan natin mag-purchase dito. No? One reusable card per person. All your passes will be loaded with the same items. Total is 2. How many cards do you want? May bayad yung card na 1 lang. Okay. Purchase a travel card for a period of time. For a journey. Shucks, for a journey lang ba tayo? Sige, for a journey muna tayo. One way from to airport. My God, hindi ako sure. Ito ba yun? One way from the airport. This allows you to travel to and from Orly and using the entire
metro, train, tram. It is not accepted in Orly bus or Rosie bus. This ticket can be used for 2 hours. But yeah, it is not accepted in Orly bus. So for 2 hours daw ito, guys. And the cost is 13 euros. Ay, shucks. Wait lang. Sasakay na tayo. Paano kaya to? No, weird one ako kasi ba't ang daming ticket na lumabas? Ayan. Ayan, guys. Nakapasok tayo. Downstairs daw. Bonjour. Gare de Nord. Thank you. Kinonfirm ko na, guys, kasi mahirap magkamali. Gabi na kasi. Dito tayo kasi may gwapo dun. So guys, parang mga 3 stops away lang tayo. Pero 30 minutes yung biyahe. So syempre dito tayo tumabis sa may Pogi. So nakarating na nga ako dito sa Gare de Nord. No? 3 stops siya from the airport. Grabe, medyo nakakatakot dun sa may train kasi merong babae. Tapos medyo sa itsura niya palang parang may something na sabi ko, shucks. Parang kinakabahan ako dito sa babae na to. Tapos kinakausap niya yung parang Chinese. May Chinese kasi na babae dun na medyo maganda yung outfit niya. Kinakausap niya yung Chinese. Kasi yung Chinese parang, huwag mo akong kausapin kasi parang ang dami niyang tinatanong. Tapos yung Chinese na babae na yun, lumipat siya ng ibang upuan. Tapos yung babae, sabi ko, shucks, ako nakatingin na siya sa akin. Sabi ko, oh my God. Tapos kung ano, tapos pagkababa ko dito sa Gare de Nord, sumunod yung babae na yun sa akin. Tapos, di ba naglakad na ako, tapos tinitignan ko siya kasi parang feeling ko talaga may something sa kanya. Tapos, alam mo, bumalik siya dun sa train. Yung bumaba lang siya, nagkunwari lang siya bumaba, tapos bumalik siya dun sa train. Nakakatakot. Kasi maraming nagsasabi sa akin na yung sa mga friends ko na pag sa Paris, medyo nakakatakot. Kaya, tsaka may ganong feeling na pagkadating ko, parang may ganong feeling. I'm not sure kung ako lang. Pero low-key lang ako mag-vlog, guys. Pero nakarating na naman ako dito. Malapit na ako sa hotel. Isang train na lang. Pero hindi ako masyadong mag-vlog kasi natatakot talaga ako. As in. Ayan, maglalakad lang ako sa medyo dyan. Pero natatakot ako. So, ayoko magkaroon ng parang mag-caught ng attention sa ibang tao. Ayoko muna mag-vlog, guys. Sa update ko na lang kayo mamaya. Ayan, guys. So, nakarating na ako sa hostel. Alam mo, parang mas nadalian ako sa transpo sa Paris. So, kasi from the airport pa lang, no, medyo nag-i-English naman yung mga tao. Oo, nag-i-English kapag magtatanong ka, mostly nag-i-English sa kanila. Tapos okay naman yung mga signages, naka-follow ko naman. So from the airport, nagtigla ko ng airport train, no, 3 stops lang. And then nag-bus ako. Imagine, nag-bus ako sa Paris, guys. 6 stops yung bus. And then, ang saya kasi yung bus stop, ayan lang, oh. Yung mismong bus stop, tapos pagkababa, ito na mismo yung hostel namin, guys. Look, this is our hostel. It's called BUM Hostel. Ayan, no? Kaso wala lang yung front desk. Sabi niya na, hello, I'm either working, helping a client, or taking a break. So probably he or taking a break. Ayan. Quick browse of the hostel. Tapos ito yung sinasabi ko yung bus stop. Ayan, no? Diyan lang ako nag-stop sa bus stop na yan. Doon lang sa may gilid ng konti. So yun, guys, kakarating ko lang dito sa hostel ko. Ang ganda kasi mayroong bus station. Ayan, no? Ito bus stop. Tapos ayan na. Ito na yung hostel ko. Nasa may bus stop lang talaga siya. Kaso ang weird, doon sa may hotel, all boys kami actually. May mga nakilala na akong isang Chinese tsaka isang taga Germany. Mababait naman so far yung mga ka-roommate ko. Parang nagta-travel din sila. Yung Chinese nagta-travel din siya around Europe. Tapos yung German naman, galing siya sa Asia. Nagpunta nga daw siya sa Philippines, ganyan, sa Thailand. Kaso, may isa lang talaga doon na boys will be boys. Ang lakas pa ng boses niya. Tapos pag ginagawa ni Kuya. Anyway, di na tayo hindi na tayo makakapag-explore ng mga tourist spot kasi gabi na, 9:40 na, guys. Bukas na lang tayo ng umaga, agahan na lang natin para mag-explore ng mga tourist spot. Dapat ngayon nag-Eiffel Tower na ako, Arc de Triomphe, ganun, pero wala eh.
So, ang gagawin natin, maglakad-lakad na lang tayo pero ingat tayo dito sa Paris, ha? Ingat tayo and then magtingin lang tayo ng kakainan. Tara, let's go. Natatakot ako maglakad-lakad guys kasi 9:40 na kasi. Tapos umuulan-ulan pa ng konti. Tapos wala na masyadong tao, no? Pero may nakita ko malapit lang na alimentasyon. Di ba pag alimentasyon parang convenience store. Pwedeng dyan tayo bumili. Ayan. Or sige lakad lang tayo ng konti guys ha. Pwedeng nandito lang yung camera ko sa baba para hindi masyadong halata. Sa lahat ng mga pupuntahan kong countries, medyo Paris talaga yung natatakot ako kasi maraming mga nagkukwento ng mga kaibigan ko na yung mga experiences nila sa Paris. Tapos gabi pa ngayon. Hindi, may restaurant naman dito kasi medyo mahal yata yung restaurant. Maganda lang ako, magsusupermarket na lang muna ako today guys. Hindi muna ako mag-explore kasi medyo nakakatakot, no? Siguro bukas na natin i-check yung Paris. Hindi ko pa syempre nakikita yung yung ganda ng Paris kasi nandito pa lang ako sa may area. Although, ayan may mga ganyan ng buildings. Very Paris. Sobrang lamig ngayon guys. So, siguro bibili na lang ako ng makakain. Tapos doon ako kakain sa hostel, no? Kasi first night natin sa Paris, mahirap magbida-bida tayo agad dito. Tapos pansin ko dito sa Paris, guys, ang dami mga parang African, no? Ang dami mga African. Tapos, naalala ko kasi sabi ng ate ko dati, yung Paris medyo, meron silang law na parang nag-ano sila ng mga immigrants, ganun. Tapos nagbasa-basa ako, maraming mga immigrants dito sa Paris. Kasi before daw, parang nagkaroon ng scarcity sa workforce, parang ganun, nakakulangan sa workforce. So, naging very open ang Paris sa mga immigrants para mapunan yung mga kakulangan sa workforce. Kaya ngayon talaga, pagkadating ko nga sa Paris kanina, sabi ko, ba't puro mga African yung tao sa train? Tapos yung si ate girl, hindi ko naman gine-generalize na lahat, no? Pero yung isang parang sketchy na babae dun sa train, medyo African yun, tapos parang medyo nanay na siya. And then, ayun talaga, like, sinundan niya talaga ako palabas ng train. Tapos, nung nakita niyang tinitignan ko siya, bumalik siya sa train. No, parang medyo sketchy lang, ganun. Pero marami din naman ako mga nakakasalubong dito. Mukha naman silang mababait, no? Pero, syempre, kailangan lang nating maging mapagmasid, lakad. Alam mo, ano ba yan? Natatakot ako. Na yung mga buildings ng Paris, guys, hindi lang natin masyado makita kasi pag gabi na ngayon, no? Pero, ayun, no? Marami nagiinuman. Bukas try natin, ha? Parang ayaw ko masyadong lumayo sa hostel talaga. Baka maulan eh. Bukas na lang guys ha. Marami pa naman tayong kinakabahan talaga. Napapraning ako kasi yung mga friends ko talaga halos lahat ng friends ko nagsabi, Paris, mag-ingat ka sa Paris. Parang ako may trust issues tuloy ako. Pero balik na lang tayo guys. Doon na lang ako bibili sa malapit sa hostel. Pero ayan guys, may mga nagiinuman dito. May mga restaurants din naman dito. Can I film? Do you wanna say hi? Hi? Hi. Hi guys. Hi. What's your name? Noyan. Noyan? Noyan. Noyan? From Bangladesh. Oh, you're from Bangladesh. I'm from the Philippines. Philippines. Yeah. Good, nice to meet you. Ayan guys, magharap na lang tayo ng makakain dito. Wala daw silang fruits eh. Hindi ba pinapag-diet nga ako ni doktora. Bawal din ako sa mga tinapay. Puro mga tinapay yung pagkain nila dito. So, ano kayo makakain natin? Parang bawal ako sa lahat. Parang wala akong makakain. Sige, bili na lang tayo ng isa kasi nakakaya kay kuya. Tinapay na lang. VIN space SAM ACO. That one. Yeah, that one. From Japan. Philippines. Right? Yeah, Filipina. So regular you are blogging now. Yeah, I'm vlogging now. You will see yourself when you watch this video. Thank you. Napansin guys, di ba ito yung hotel namin, View M? Meron palang katabing restaurant. Ayan o, Japanese restaurant.
Restaurant Japones. Dito na lang muna tayo kumain kasi wala akong dinner pa eh. Tara, let's go. And guys, pumasok na ako dito sa restaurant. Hindi ko maintindihan ng menu. Sabi niya, parang set meal yata, no? 1 soup, 1 salad, and ano yung res? 2 plats choice. Ang lakas maka-Gen Z ng res. Res, di ba mga Gen Z? Wait lang, magpapago na ako. Hindi na kaya ng powers ko. I will use this app called Papago. Baka magsasara na sila. Alas 10 na. Wait lang ha. Yan. If i-French ko lang siya. Wait lang. Hindi nyo kita na ba yan? And guys, French to English. 1 soup? Soup? 1 soup, salad, rice. 1 soup, 1 salad. 1 rice. 1 rice. Okay. Okay, see. And then 2. Oh, okay. Yes. So I picked 2, maybe sashimi. And then, ano ba yung mga pwede kong kainin? Isda lang pwede kong kainin eh. Sushi. What's this? Okay. Okay, thank you. Tinatanong ko pa lang kung ano yun. Sinulat niya na. Tapos parang nahihiya lang ako magsabi na, "Hoy, hindi, tinatanong ko pa lang." Tinatanong ko pa lang kung ano yun. Sinulat niya na agad. So as mahihain, okay na yun. Basta isang sashimi, tas yung pala, combo na siya, no? Meron ng isang soup, isang, ano yung kasama dun? Isang rice, 2 ulam, yung sashimi, tsaka ano. Tsaka may isa pa, ano yung isa? Memory gap. Basta 14 guys, 14 euros. Magkano yung 14 euros? Mahiya ako guys kasi parang hindi normal yung mga nagvo-vlog dito sa ano, Europa. 96, ay hindi pala, 14 na. 14 times 60, 840. Ang mahal. Ang mahal, pero okay lang yan guys. Ayun naman yung first meal natin sa Paris. Let's go. So guys, hindi nila sabay-sabay na binibigay na mga 5 minutes or 10 minutes na. So baka kailangan kainin ko muna to bago nila i-serve yung iba. Sorry. Ito yung appetizer siguro, yung sabaw, tapos may parang salad. Let's go. May mga kumakain din dito na ibang family. Parang Japan. Ay, ano kasi Japanese food. Parang miso soup. Pero iba pa rin yung miso soup sa Japan. May ibang atake sila dito. Try natin yung salad. Ayan. For the healthy person. Appetizer nga siya. Salad na medyo maasim. Medyo may hawig sa atsara, pero masyadong maasim yung atsara. Ito, konting asim lang. Actually guys, not bad na pala siya, no? 800 pesos, pero mabubusog ka na kasi may sashimi, nakain ko na yung salad, may soup. Ito pala yung, ito tinuturo ko pa, ay tinatanong ko pala kung ano to, tas nilista na ni ate, pero mukhang okay naman, kaso fried. Bawal nga ako sa fried. Tapos ayan, may rice na siya. Not bad na siya guys, nakakabusog na siya na meal for 800 pesos. Let's go. The rice. Gusto ko sasawsaw. Ito iba. Seal? Ang seal? Ito na nga muna. Ang lambot. Oh my gosh. Ang sarap. Pigain natin yung lemon. Guys, ang sarap. In fairness. Melts in your mouth. Naririnig niyo ba ako guys? Bumubulong lang ako kasi nakakahiya. Ang aso na. Wala. Ang asin ng lemon. May sausawan pala dito. May sausawan natin.
Parang ito yung bagay na sausawan niya, yung toyo. Ang sarap, guys. Super like ng sashimi. I love it. Ano ba ito? Nakaprito siya. Tapos may sweet and sour. Ano yan? Parang seafood din. Masarap. Parehas masarap. I love it. Happy naman ako sa first meal ko sa Paris. So yun guys, I will end my vlog muna ngayon. Hindi pa natin masyadong nakikita yung beauty ng Paris kasi pagdating ko talaga umaambon, sumamadali ako, ganon. But yeah, just a quick glimpse of, you know, Paris. Tomorrow, mas makikita natin yung ganda niya kasi maliwanag na. So maraming salamat sa pagsama sa akin sa biyahe papuntang Paris. Ang dami nating pagsubok na pinagdaanan. But finally, we are here in the city of light, in the city of love, in the city of fog. Charing. Then guys, maraming salamat and I'll see you again on the next one. Bye-bye!